Kasi nabanggit nyo kanina na sa pagbasa ninyo, itong version na ito ng Anti-Political Dynasty Bill, nakatali o nakadikit doon sa issue ng impeachment. Pero sa pananaw nyo po ba, ano ba yung nakikita niyang chances na ma-impeach muli itong Vice President dyan po sa House? 100% tingin ko na mapapasa sa House of Representatives. There will be more than enough of the 106 requirement para maiakyat sa Senado for impeachment trial. Bakit po? Well, marami doon mga decided na mga pumirma noon nung nakaraan last year, yung mga pumirma noon, karamihan pa rin ay sa tingin ko ay pipirma pa rin. Kayo po ba? Kung sabi nyo, decided na yung ibang kasama nyo, kayo po ba decided na rin kayo? Well, pinag-aaralan ko pa dahil unang-una, magkakaroon sila ng mini trial mini trial. Wala naman ako nung nakaraang kongreso, so manunod ako. Although I cannot participate because I am no longer a member of the Committee on Justice. Unless I will be deputized by anybody, hindi na ako makakapag-participate doon. Nag-aaralan ko yung ilang. Actually, hindi pa na-present yung Madriaga issue. Wala pa kaming alam yan. Pangalawa, yung sa SALN issue, hindi pa rin namin alam yan. Pero doon sa tingin ko, yung sa intelligence Confidential funds. Confidential funds. Tingin ko hindi malakas na issue yun. Bakit po? Kasi allowed by law na gumamit ka ng mga aliases. Pagka yung Mary Grace Piatos, pagka binuksan mo yung mga liquidation ng mga governors, maski si presidente, baka makakita ka pa ng mga mas marami pang ganong mga pangalan dahil hindi talaga po pwede na ilagay yung pangalan ng mga assets ng gobyerno, especially in the military, in the police. So, tingin ko, allowed by law, allowed by the Commission on Audit. So, yun yung tingin ko. Pero dun sa confidential funds, Congressman, paano po yung questionable handling and withdrawal of the amounts? Example, yung na-bypass supposedly yung special disbursing officer, ang nakapaghawak ng salapi, yung hindi naman designated, kundi miyembro ng AFP, allegedly. Tapos yung ginastos doon sa mga questionable rental ng mga safe houses, supposedly, na sobrang mamahal. Hindi po ba nakakapag-raise ng red flags yun at least? May red flags nga yun. Kaya nga dapat kunin mo yung we cannot be popish than the Pope. The COA will determine kung yan ay talagang may probable cause dahil pwede namang talagang ang COA, pag may probable cause, pwede naman sila magdemanda. Di ba? Parang ganon. So, hindi naman sila nagdedemanda, matagal na rin. So, anong ibig sabihin nun? So, baka may mga justification. At yan pakikinggan ko mabuti during mas maganda na rin na magkaroon ng mini trial para mapakinggan natin yung both sides. Kasi hindi naman nabigyan ng pagkakataon na madepensahan ng Vice President yung sarili niya. So pero dapat mag-participate yung Vice President para maipresenta niya yung side niya, hindi po ba? Oo nga, pero parang para sa akin, kahit yung mga lawyers niya, pwede magpaliwanag. Bakit naman kailangan si Vice Hindi ko President? sinabing siya. I mean yung side niya dapat sagutin. Yung mga witnesses niya na pwede yun. Hindi naman siya yung actual na nag-disburse noon. So siguro, ang pagpaliwanagin, yung mga disbursing officers, pagpaliwanagin kung bakit nila ginawa yun at kung yung ba allowed. Yun. Ang gusto ko lang kasi maging fair kasi we should also igagalang natin yung Office of the Vice President kasi nakita ko yung Quadcom. Yung Quadcom noon, napanood ko yung mga proceedings nila. Talagang parang na-incentivize ka sila noon di ba? Na-incentivize sila billions of allocations. Kaya nga parang they are there to really pin down, not to know the truth, but to pin down the Vice President, di ba? Parang gano'n. So,
dapat kung ipe-pursue natin to, dapat marangal yung ating pursuance of the truth, di ba? Hindi yung dahil sa incentivize tayo. At kaya nga tingin ko kaya nga nagkaroon ng 1 trillion na flood control, mga corruption dahil nga dito sa ginawang pag-incentivize nito. Kaya nga nalipat yung pondo ng ng president's budget to infrastructure ng mga congressman dahil sa incentivization na nangyari na ito. So kailangan ganon? talaga. Oo. Yun yung pinag-aralan ko yung 2023 to 2025 budget. Talagang sobrang na-incentivize yung mga representatives. Hindi nangyari ito sa anumang administration na mga bilyon-bilyon yung napunta na allocation sa mga kinatawan ng Kongreso. Opo. Pero First yung time isang yan, Opo. Yung isang possibility kong, hindi ba pwedeng pareho ring totoo? Na-incentivize, assuming, no? Na-incentivize itong mga congressmen ito kaya dumiin sila ng ganun sa vice president. That may be taken as true. Pero at the same time, pwedeng totoo rin na lahat yung ibinibintang doon sa vice president. Pwede. Kaya nga, sabi ko, kung mapipirmahan nila ulit, magkakaroon ng Senate trial kung saan mas magiging siguro, mas magiging masusi at magiging mas fair yung yung deliberation doon. Kasi sa Congress nga, sa tingin ko, bias na kagad Bias na kagad. Di ba, alam naman natin, nag-ambisyon talaga si Speaker Romualdez na maging presidente and ginamit niya itong House of Representatives para talagang sirahan si Vice President Sara. Pero hindi ko sinasabing yung sinisira sa kanya totoo o hindi. Ang sinasabi ko lang hindi maganda yung motive, di ba? Hindi maganda yung motive. So, ngayon pagdating sa Senate, tingin ko mas magiging fair at mapapanood talaga yung at may magandang proseso na, meron yung trial, may proseso na maayos na nasubukan na. Hindi katulad sa House, kita mo meron pang dumating patuloy sa Supreme Court dahil sa paglabag sa mga procedures. Oo. Ang sa akin naman po iniiwasan ko rito yung by talking about one side, baka naman ma-romanticize o mapagmukhang santo yung kabila. Kasi pwedeng parehong may kasalanan Pwedeng parehong parehong at fault, no? Pwedeng yung side ng mga kongresista at fault, yung side ng Vice President also at fault. Teka, naghanguli si Congressman Erice. Hintayin natin. Yes. Ayun. Yes. Yung sinasabi ko by pointing out the flaws of the congressman, baka isipin ng mga tao, oo, santan na rin itong si Vice President. Pwedeng hindi Pwedeng pareho sila may sala, hindi po ba? Tama. Kaya nga sabi ko nga, dapat yung pagpursue ng katotohanan ay marangal, di ba? Dapat justified. Kasi ang nangyayari parang yung pamamaraan ay hindi naging maayos. Kaya kahit totoo, parang magkakaroon ng doubt. Halimbawa, parang palagay na natin totoo yung allegations dahil sa pamamaraan na ginawa, parang nagkaroon ng doubt. Di ba? For example, ngayon, sinasabi ni Congressman Terry Ridon na ang basis niya dun sa unexplained wealth kasi yung 88 million na yung SALN from about Paglobo. 30. Paglobo ng 50 million. Pero pag tingnan mo kay Presidente noong 2015, nung senador siya, ang SALN niya is only 350 million. Noong 2024, Presidente siya, ang SALN niya 1.4 trillion, 1.4 billion. Diba? So mas malaki yung So kung following the arguments of Congressman Ridon, so dapat lahat ng lumobo may unexplained wealth. Di ba? At lahat dapat imbestigahan. Di ba? Yun yung Tingin ko kasi nakatahirin po yun sa
Pero nakatahi yata yun sa issue rin ng bank accounts, di ba? Ng Vice President. Yung unang nilabas ni... you cannot you cannot hindi mo pwede may privacy hanggang walang kaso. Hindi mo masasabing totoo yung inilalabas hangga't walang kaso na ang court ang nag-order. So kaya nga kung may allegations lang ng corruption, unexplained wealth, di ba parang yung logic hindi, parang selective justice yung mangyayari, selective prosecution yung mangyayari. Kaya kinakailangan talaga mas mabuti na ako, mas may tiwala ako kung sa trial sa Senate kasi lalabas doon lahat. Talaga. Pero marami rin kakampi yung Vice President doon. Naglabasan lahat ng mga pro-Duterte ron nung huli. Hindi. Oo nga, pero ibig sabihin magagaling naman yung mga lawyers doon dito sa amin kasi parang sa Committee on Justice, isa lang kakampi ni Vice President Sara, si Congressman Suntay. Out of the mga 60 members. Okay.